Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa libro ng 2 Kings. At nandito na po tayo sa chapter 6 ng 2 Kings. So patuloy po nating tinitignan yung ministry ni Elisha. At nakikita po natin na mula po sa ating pong mga pag-aaral ay nakikita po natin at patuloy na tinitignan kung gaano po ka effective, 'di ba, yung kanya pong ministry. Marami po siyang mga miracles, 'di ba, na ginagawa sa mga nagdaan na napag-aralan po natin at maging sa mga pag-aaralan pa natin ng patungkol sa kanya. At isa lang naman yung sikreto niya, yung hindi siya humihiwalay sa Panginoon at lagi siyang nakikinig sa Lord at nakahanda siya, 'di ba, na maghintay sa Panginoon, no? Verse 1 ng chapter 6 sabi dito, minsan, so this is another event sa kwento ng buhay nitong si Elisha or si Eliseo. Sabi dito, lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinapamahalaan niya. Lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinapamahalaan niya. So, makikita po natin, isa po siyang leader at may mga siya, no? Siya po yung may mga under, 'di ba, doon po sa kanyang leadership. So grupo po ito ng mga propeta, no? So siya ay isang prophet, automatically ang kanya pong mga tinuturuan ay magiging prophet din, no? Yung kanyang mga students ay magiging propeta din, no? At alam natin na ito po ay napaka humble, 'di ba, na gawain, sapagkat wala namang ibang gagawin, 'di ba, yung isang lingkod ng Diyos o isang propeta ng Diyos kung hindi makinig sa sasabihin ng Panginoon, no? Kung ano yung kanyang ipapagawa, yun po yung gagawin ng mga lingkod ng Diyos. At itong mga propetang itong mga grupo ng mga propeta na ito, mas pinili po nila, 'di ba, yung mag-aral ng patungkol sa Diyos. Mas pinili po nila na makasama po itong si Elisha, no, kaysa doon sa maaring gustuhin, 'di ba, or maaring anong tawag doon, yung maaring piliin nila, 'di ba, sa buhay na ito, especially sa kapanahunan po nila. Hindi naman ito nalalayo sa kapanahunan po natin ngayon, na kung saan makikita po natin na napaka-wicked po ng mga tao sa kapanahunan po na iyon, no, sa Israel. We are speaking about the 10 tribes, at maging doon din sa Judah ay may mga good na kings, pero dito sa northern, 'di ba, wala man lang kahit ni isa na tumayo, 'di ba, na mabuti sana na hari at sumusunod sana, 'di ba, sa Panginoon. Pero walang ganon. So kung ganon po yung kung ganon yung namamahala, so lahat ng maari po niyang gawin tungkol sa kanya pong pamamahala ay tungkol sa kasiyahan, tungkol sa kasalanan. Pero itong mga itong mga grupo ng mga propeta na ito, whatever be their age, ay mas pinili po nila na maglingkod sa Panginoon. Mas pinili po nila na mag-aral, 'di ba, sa pangangaral or sa pagtuturo nitong si Elisha, kaysa doon sa maaring i-offer, 'di ba, ng mundo, or maaring i-offer ng kasalukuyan, 'di ba, na gobyerno sa kapanahunan po na iyon, no? At maging naman sa atin sa kapanahunan natin ngayon, 'di ba, mga kapatid, kapag tayo po ay mga mananampalataya sa Lord, ay maaring sasabihin po nila na anong makukuha mo diyan,
May mga ganyan na testimony po yung bawat isa po sa atin na kapag nag-i-invite tayo ng pupunta sa church o maglilingkod sa church, sasabihin nila sa atin na anong makukuha mo dyan? Diba? Kung mag-i-stay ka, may pera ka. Kung lalabas ka, gagastos ka, 'di ba? Yung mga ganun na mga binabanggit kasi hindi po nila naiintindihan yung kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero itong mga tao po na ito, yung mga grupo ng mga propetang ito, mas pinili po nila na kahit manganib po yung kanilang buhay, na kahit magkaroon po sila ng kahirapan, magkaroon sila ng kagutuman, magkaroon sila ng hindi maayos na kalagayan, ay mas pipiliin po nila, 'di ba, yung sumunod sa Panginoon at sa tabi ng kanila pong kinikilalang leader na si Elisha. At doon po sa kanilang paglapit dito po kay Eliseo, meron po silang sasabihin, meron silang probably napag-usapan na, napagkasunduan na, at ito ngayon ang inilalapit nila dito po kay Eliseo, or dito kay Elisha. At ano yung kanilang ilalapit? Sabi dito, maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Maliit na po sa amin yung para sa amin ang aming tirahan. So that means to say na yung ministry ng lingkod ng Diyos na ito na si Eliseo, kasama na rin ng mga grupo ng mga propeta na ito, ibig sabihin nun, lumalaki, lumalawak, di ba yung kanilang ministry, na dumadami sila, nadadagdagan, yung kanilang bilang, yung ganito ba naman yung nangunguna sa kanila, ganito ba naman yung teacher nila, 'di ba? Ganito ba naman yung nagtuturo, 'di ba, sa kanila, Nakita natin yung character nitong si Elisha, at makikita natin na siya talaga yung tao na alam mo yun, yung no fear, mga ganon, na talagang grabe yung paglilingkod niya, 'di ba, sa Panginoon. Grabe yung paggawa niya, 'di ba, sa kanyang ministry. So automatically kapag ganun po yung ganun yung leader ng mga prophets po na ito, dumadami ng lalong-lalo na napaka gaganda po ng kanya pong mga ginagawa itong si Eliseo. At maliit na po para sa amin, hindi sa nagsitabaan sila, 'di ba? Kasi wala silang ginagawa, nakaupo lang or kumakain lang, kundi dumadami sila. Kaya nakita nila, 'di ba, napakahirap naman na sa isang tirahan napakarami po nila. Ang hirap kayang matulog kapag napakadami, 'di ba, ng mga tao, 'di ba, sa paligid, At nakita natin na ito po yung kanilang inilapit dito po kay Eliseo. Maliit na po para sa amin ang aming tirahan, Maliit na po para sa amin yung aming tirahan. So nadadagdagan sila sa bilang, hanggang sa nakita nila na ito ay hindi na magkakasya, 'di ba, para po sa kanila. Sabi dito, kung papayag kayo, ito yung kaibahan ng mga nagpapaalam sa kapanahunan na ito, 'di ba? So yung mga sa experience natin, 'di ba, magpapaalam sila, pero na 'yon, magpapaalam sila pero hindi na nila aantayin kung papayag ka or hindi. Diba, magpapaalam sila, pupunta po ako sa ganito. Maganda naman yun na nagpapaalam, pero hindi nila minsan hinihintay kung ano yung iyong sasabihin, kung ano yung answer, 'di ba, doon po sa kanilang nire-request. Itong mga grupo po ng mga propeta po na ito, grabe po yung kanilang pagrespeto, 'di ba, doon po sa kanilang leader. Sabi, kung papayag kayo, ibig sabihin kung hindi kayo papayag, hindi kayo may pupunta. Pero kung papayag po kayo, sabing ganon, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng kahoy
na gagawin naming bahay. So, ito po yung nasabi ko kanina na maaring nag-usap-usap na po itong mga grupo po ng mga propeta na napag-usapan nila, parang dumadami na tayo, medyo masikip na tayo dito. Maganda siguro na makapaggawa tayo, 'di ba, ng ibang tahanan pa or ibang masisilungan natin, 'di ba? Ipaalam natin ito sa ating leader na si Elisha. Kung siya ay papayag, edi pupunta tayo, pero kung hindi siya papayag, di hindi tayo pupunta. No? Marami yung nagpapaalam, hindi pinayagan, pero pumunta, 'di ba? Ginawa nila kung ano yung gusto nilang gawin, and that is disrespect. Diba? That is disrespect doon po sa nangangalaga sa kanila or doon sa leader na tumatayo, na namamahala sa kanila. Pero ang maganda po rito, maganda yung adhikain nila, maganda yung nakita nilang solusyon doon po sa kanilang problema. At ito namang si Eliseo, mga kapatid, hindi porket siya yung leader, sabi niya, ba't hindi niyo ako sinama sa meeting ninyo? Bakit kayo lang yung nag-usap? Diba? May mga ganyan din na mga insecure, diba, na mga leaders. So, pag-usapan nyo na ba't hindi ninyo ako sinama sa inyong mga pag-uusap? Pero hindi, no? Napag-usapan na ito ng mga grupo ng mga propeta, no? Yung mga pinamamahalaan nitong si Eliseo. At maaring alam din ito ni Eliseo, pero nakita po natin na ipinagbigay alam, 'di ba, sa kanila. Maring sinabi ni Eliseo na hindi naman sila nagrereklamo, 'di ba? Hindi naman sila, siguro okay lang na sila ay magsama-sama, 'di ba, pero nakita natin na inilapit po nila ito, 'di ba, yung bagay na ito dito kay Eliseo. Humingi po sila, 'di ba, ng permission kung papayag itong si Eliseo na pumunta po sila sa Jordan at magputol ng mga kahoy na gagawin nilang bahay, no? At sabi dito, pumayag naman si Eliseo, Pumayag si Eliseo, maganda naman yung adhikain, maganda yung solution, 'di ba, na kanilang naiisip. Walang dahilan yan na hindi siya papayag, no? Hindi katulad ng mga insecure na mga leaders, sa kapanahunan po na ito, sasabihin nila, kayong nag-isip niyan, di ba, hala kayo, di ba, hindi nyo ako sinama dyan, di kayo ang gumawa, di ba? Yung gusto lagi siya yung nagko-control, di ba, sa buhay ng mga pinamamahalaan niya. Pero dito nakita po natin what kind of leader itong si Eliseo, no? Sabi dito, pumayag naman si Eliseo. Wala namang maganda naman yung inyong adhikain, maganda naman yung inyong sinasabi, no? Verse 3, sabi dito, sinabi ng isa sa kanila, kung maaari po ay sumama kayo sa amin. Diba? Pero yung isa sa kanila, pumayag na itong si Eliseo, pero yung isa sa kanila, sabi dito, sinabi ng isa sa kanila, pwede po ba kayong sumama sa amin, sir? Diba? Kagalakan po namin, di ba, na kayo po ay makasama, no? At makikita po natin, no, na kung gaano po yung, alam mo yun, yung malapit na relasyon nila, 'di ba, sa isa't isa, yung pwede nilang lapitan, 'di ba, yung kanilang leader, pwedeng kausapin, wala nang appointment, no? Wala nang appointment, ang hirap paggilapin, 'di ba, ng mga leader, no? May mga ganon sa kapanahunan po natin ngayon. Pero dito makikita po natin yung napaka-close, 'di ba, na relationship between dito po kay Eliseo at sa kanyang mga pinamamahalaan, no? Sabi dito, pwede po ba kayong sumama sa amin, no? Bakit mo naman iistorbuhin pa si sir, 'di ba? Pero gusto ng isa na ito, nakasama po itong si Eliseo. Mas magiging panatag siya kung yung kanilang, 'di ba, ganun naman sa atin pag nandyan yung teacher natin, 'di ba? Mas magiging panatag tayo, 'di ba? Na meron tayong tatanungin, meron tayong masasandalan, 'di ba? Yung mga ganun, yung alam mo yun, yung may security, lalong-lalo na ang sinasama po nila ay isang lingkod, 'di ba? Isang totoong lingkod ng Diyos, no? Sabi dito, sige, sabi ni Eliseo, sasama ako, sagot niya.
no? So napaka ano nitong si Eliseo, no? Yung alam mo 'yan, maganda yung kanyang character, no, na pupunta doon, no? Mahirap kayang magputol ng kahoy. Mahirap kayang maglakad. 'Di ba? Kung ito ay leader na insecure, sasabihin niya na hindi nyo naman ako isinama, di kayo na lang yung pumunta doon, kayo yung magpakapagod, diba? Kayo yung gumawa, tahanan nyo yan, bahay nyo yan, bakit pa ninyo ako istorbohin? Diba? Pagod na pagod ako sa ibang mga ginagawa ko, pero hindi. Nakita po natin, diba, na sinabi po nitong kahit marami siyang gawain, marami siyang alam mo yon yung sa ministry, pero ito ay isa rin sa kanyang mga ministry, at hindi po niya yon pinababayaan, no? Pumayag siya, 'di ba, na sumama, sabi niya, sige, sasama ako, sagot niya, at pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy, upang pumutol ng kahoy. Yung hindi siya nagmamalaki na, alam mo yon, leader ako, but ako puputol sa inyo, 'di ba? Kundi makikita po natin, lahat naman ng lingkod ng Diyos, makikitaan po natin, 'di ba, ng kapakumbabaan, kasipagan, 'di ba? Kasigasigan, at yung hindi pagmamataas, 'di ba, doon po sa kanyang mga taong pinamamahalaan, no? Sabi dito, verse 5, nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, "Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon." Nagkaroon ng problema doon po sa kanilang pagpuputol, no? Nagkaroon ng problema doon po sa lugar na yon, kung saan nandoon po sila at kumukuha po ng kahoy, at ang problema, itong palakol na ito ay nahulog sa tubig. Nahulog sa tubig. So kung mababaw lang yung tubig, so po pwede mo sigurong anuhin yon, no? Pwede mong hanapin. So whatever be yung situation sa situation na ito, sa kwento po na ito, mga kapatid, nag-alala po yung isa sa kanila na propeta, sapagkat yung palakol na nahulog po yung talim, 'di ba? Yung talim ng palakol, napaka-importante po ito sa kapanahunan po nila, no? Ginagamit po nila ito, no, sa kanila pong kabuhayan, sa lahat ng area, 'di ba, ng buhay nila, pagdating po sa pagpuputol ng kahoy, 'di ba, sa maaring sa kanilang pagtatanim, 'di ba, ay ginagamit po nila itong palakol po na ito. Paano yan? Nahulog yung talim. At alam mo naman po natin, 'di ba, na kapag sa tubig, 'di ba, mahulog yung talim, no? Pwedeng hanapin 'yon, 'di ba? Or pwedeng hindi na mahanapan pa. At isa pa sa nagdagdag sa problema, hiram ito. Hindi kanya, 'di ba, yung palakol na 'yon, hindi niya pag-aari, no? Napakahirap kasi yung humihiram, 'di ba? Napakahirap lang talaga ng humihiram, no? I remember may hiniram kami dati na yung CD, yung player, VCD, no? VCD na kung saan ay doon ka manunood ng pelikula, yung player, no, yung video player. Hiniram namin yun, tapos biglang hindi na nagrara, no, hindi na po pwede, nasira na. So ipapagawa, 'di ba? Pero hindi na nagawa, sira na. So kailangan palitan 'yon. 'Di ba? Ganun din naman yung batas sa Bible, na kapag nasira mo or nawala mo, papalitan mo ito, no? So
hindi pa dapat bumili, sana bumili na lang di ba? Kasi luma na 'yon, tapos nasira mo gusto ng may-ari na hindi katulad natin, di ba, na minsan hayaan mo na, nasira na pero yung napaghiraman ay ayaw niya ng ganon, gusto niya ng palitan, di ba, yung kanyang player, no? Kaya napabili, di ba, ng di oras, ng bagong player, no, para po doon sa may-ari. Napakahirap humiram, no? I don't know if you experience it, pero napakahirap humiram kasi pag masira mo, obligado ka, di ba, na palitan ito, no? So maintindihan natin itong isang propeta po na ito, na pinamamahalaan nitong si Elisha, nawala yung talim, nahulog ba naman sa tubig, ano, at hiram lang niya yung palakol po na iyon. Verse 6, to the rescue ngayon itong si Elisha. So ito yung kagandahan kapag merong kang leader sa tabi mo, 'di ba, sa paggawa mo, meron ka kaagad natatanungan, 'di ba? Meron ka kaagad alam mo 'yon, nalalapitan. Yung leader na may puso rin, 'di ba, para sa iyo. Kasi maraming leader naman sa kapanahunan na ito, kung meron kong tatanong, bahala ka kung anong gusto mong gawin, 'di ba? Kaya ka nga nag-aas ng di ba? Nag-aas ng solution, pero ibabalik din sa iyo yung yung parang tanong, no? Bahala ka kung ano yung gusto mong gawin. Ito yung gusto mong o yan yung gusto mo, 'di ba? Bahala ka. Pero tingnan natin kung ano yung gagawin nitong si Eliseo. Ang sabi niya, saang banda nahulog? Saang banda nahulog yung talim ng palakol? No, saang banda? So, hindi sinabi kaagad ni Eliseo na hanapin mo, puntahan mo sa ilalim, 'di ba? Hiram mo pala 'yun, di anuhin mo 'yun. Sisirin mo, hanapin mo diyan, no? Nandyan lang 'yan, hindi naman 'yun maitatangay ng tubig, no? Kasi nga talim ng palakol 'yun, may may kabigatan 'yun, no? Nandyan lang 'yan, 'di ba, sa ilalim. Pero sabi ni Eliseo, saang banda nahulog? Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Lumutang ang talim ng palakol. Ito ay napaka-imposible, di ba, na mangyari, no? Pero makikita po natin, mga kapatid, na sa atin naman na nag-aaral sa salita ng Lord, ay walang imposible, 'di ba, sa Panginoon, no? Walang imposible sa isang tao, 'di ba, na nagtitiwala sa Panginoon. Ito po ay talagang milagro. Ito po ay miracle. Hindi ito nagagawa, 'di ba, ng kahit na sino, no? Kahit sa kapanahunan po na ito, no? Sa kapanahunan po na 'yon ay talagang inalaw ito ng Lord, 'di ba, na magawa po ito ni Eliseo sa kadahilanan na maging sa kapanahunan po na ito ay makita po natin na sa Panginoon ay wala pong imposible, 'di ba? Walang imposible. Hindi wala tayong problema sa area na ito, 'di ba, mga kapatid? Sapagkat alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay kaya niyang gawin, 'di ba, yung lahat ng bagay. Hindi yung sanga, 'di ba? Hindi yung sanga yung dahilan ng paglutang ng talim, 'di ba, ng palakol. Wala doon sa sanga ang power, 'di ba? Wala din doon kay Eliseo yung power, pero sa Diyos ni Eliseo nandoon po, 'di ba, yung kapangyarihan. At to the action, no, to the rescue itong lingkod ng Diyos na ito. Napakapalad lang talaga ng isang mananampalataya na meron siyang isang leader na pwedeng asahan, 'di ba, sa lahat ng oras. Na alam mo 'yun, to hindi niya nagpapahinga ako dito, bakit mo ako iistorbohin? 'Di ba? Talim lang 'yan, 'di ba? Puntahan mo sa ilalim, alam mo naman pala kung saan siya nahulog, pero hindi, no? Makikita po natin na to the rescue itong si Eliseo, doon sa problema
na ibinigay sa kanya, 'di ba, ng isa sa mga propeta na kanyang pinamamahalaan, no? Inihagis niya iyon, sabi dito, inihagis niya yung sanga ng kahoy na yon sa tubig, lumutang yung talim ng palakol. Sabi dito, sinabi ni Eliseo, kunin mo na, no? Kunin mo na. Inabot naman iyon ng lalaki, no? Na nagawa na ni Eliseo yung part niya to help, pero hindi niya ginawa lahat. Hindi niya ginawa lahat. He let yung isa sa mga propeta na ito na kanyang pinamamahalaan, na gawin din niya yung kanyang parte. 'Di ba? Gawin din niya yung kanyang part. No, may kanya-kanya po tayong ginagampanan, no? May kanya-kanyang ginagampanan yung bawat isa po sa atin. Kasi kung gagawin lahat nitong si Eliseo yung lahat, siya na yung naghagis ng ng sanga, siya na yung alam mo yun, nung nakita na yung talim ng ng palakol, siya pa rin yung kumuha at ibinigay dito sa nakahulog, 'di ba, ng talim ng palakol. Pero hindi po yun yung kanyang ginawa, kundi sinabi niya dito sa tao po na ito na it is your duty to take, no? Ikaw yung kumuha, 'di ba? Kunin mo na, sabi dito, at inabot naman iyon ng lalaki, no? Mahirap kasi kapag alam mo yun, yung hindi porket leader ka, ikaw na lahat. 'Di ba? Mapapagod yung ganong klase ng leader. Siya na yung lahat ng gumagawa, tinuturuan niya yung lahat ng kanyang mga kasama na magdepende sa kanya para pag nawala siya, hahanap-hanapin siya. Na pag nawala siya, mapaparalyze, 'di ba, yung gawain ng iglesia. Hindi, itong si Eliseo, makikita po natin na ito, nagawa ko na yung part ko, ikaw naman, 'di ba? Gawin mo din yung part mo. Kunin mo na, nakita mo na, 'di ba? Kunin mo na, no? Kasi sa pamamagitan po nito, makikita po natin na may bahagi din, 'di ba, yung tao na ito doon sa problema na nag-arise sa araw po na iyon, no? Sabi dito, minsan, so natapos yung isang miracle na naman yung ginawa po nitong si Eliseo, sa araw na yon. At sabi dito, another one dito sa verse 8, minsan, sabi dito, binalak ng hari ng Syria na digmain ang Israel. So magmula pa noon hanggang sa kapanahunan na ito, hindi pa rin nagbago, 'di ba, yung hindi pa rin nagbago itong mga taga Syria, na kung saan ay makikita po natin na magpasa hanggang ngayon ay may mga ganun pa rin na pagbabalak, 'di ba, ng pagdigma sa Israel. At anong ginawa ng hari ng Syria na ito? Tinipon rin niya, sabi dito, ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. So kung gusto mong umatake, kailangan mong magplano. Diba? Kung gusto mong umatake, kailangan mong ipaalam ito sa iyong mga tauhan kasi sila yung makakasama mo na mai-execute, 'di ba, yung plano ninyong pag-atake. Kaya nga yung 'di ba, yung nangyari lang nung October 7. Nakita po natin na matagal pala nila itong plinano. Ang tagal nila itong pinag-isipan. Ang tagal nilang inihanda, 'di ba, yung kanilang sarili, para sa pag-atake na 'yon. Kasi may mga mapa pa sila, nag-aral pa sila ng mga some Hebrew words, 'di ba, nagagamitin po nila para doon po sa kanilang mga bibiktimahin, 'di ba? Handang-handa talaga sila maging doon sa mga ginamit nila, 'di ba, na mga sasakyan, doon sa mga paragliders, nagparaglide pa sila, 'di ba, yung iba sa kanila, pati yung mga lahat plinano po nila, 'di ba? Meron silang mapa doon sa mga lugar na kung saan sila pupunta at kung ano yung papasukin nila at kung ano yung kanilang gagawin, no? Nakahanda talaga sila sa kanila pong
pag-atake. So, ito ay normal na pinag-uusapan nila bago pa, kasi kung aatake lang sila nang wala silang mga pagpaplano, matatalo sila. Kaya, makikita po natin dito na binalak. Ito ay balak pa lamang, di ba, ng hari ng Syria. Kaya, nag-meeting muna sila, magme-meeting muna sila. At sabi dito, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, 'di ba, yung kanyang napiling lugar na pagkakampuhan, no? So naisip na niya 'yon, dito tayo magkakampo, dito yung iba, 'di ba? Verse 9, ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Alam mo 'yun, yung lahat ng mga lahat ng mga nangyayari, grabe lang talaga yung grabe lang yung ministry talaga nitong si Elisha, or itong si Eliseo, na maging yung plano, di ba, ng mga kaaway, yung plano nitong hari ng Syria ay ipinapaalam sa kanya, di ba, ng Diyos, no? Ipinapaalam sa kanya ni Yahweh. At siya naman, ipinapaalam niya ito sa hari ng Israel, no? Hindi niya sinasabi na, mga naman kayo, hindi kayo kalugod-lugod sa Panginoon, pababayaan ko na kayo, bahala na kayo. Pero hindi, no? Makikita po natin yung mercy pa rin ng God, yung grace pa rin ng Lord ay nasa kanila, di ba? Nasa Israel. Hindi niya pinabayaan ang Israel. Hindi niya pinabayaan yung 10 tribes. Nandyan si Elijah, nandyan si Eliseo, na gumagawa, di ba, ng kanilang tungkulin para abutin itong mga taga Israel, no? Sabi dito, binalaan niya ito, huwag na huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang mga taga Syria. Nagbigay siya ng warning, di ba, sa kanila. No, hindi sumuko ang Diyos, di ba, sa kanila, sa pag-iingat sa kanila. Kasi kung hindi sasabihin ito, 'di ba, ng Diyos dito po kay Eliseo, marami yung mapapahamak sa bansang Israel, no, yung sa 10 tribes. Divided pa rin po yung kingdom sa kapanahunan po na ito, no? At makikita po natin na kahit kailan na hindi po nagpabaya ang Diyos dito po sa mga makasalanan na mga Israelita sa Israel, no, sa 10 tribes ng Israel, no? So that speaks a lot to us, 'di ba, mga kapatid, na maging sa kapanahunan po na ito ay nakikita po natin yung grasya, 'di ba, ng Panginoon. Hindi lang talaga siya sumusuko. Sino lang talaga yung Diyos, 'di ba, na nakatulad ng Diyos na ito, na kinikilala natin, sinasamba natin, pinag-aaralan natin, no? Ibang-iba lang talaga siya, na alam mo yun, na kahit na grabe na yung ginawa mo, hindi siya tumigil, no? Nandiyan yung mga lingkod niya na laging nagpapaalala, 'di ba, ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig, lagi ka pa ring ini-invite, 'di ba? Lagi ka pa ring pinagsasabihan, lagi ka pa ring minamahal, no? Ganyan po yung Diyos na meron po tayo, no? Dito makikita po natin yung complete display lang talaga niya, 'di ba, ng kanyang mercy, sa mga tao po na ito, no? At sabi dito, pinabantayan nga ng hari dahil meron ng warning, meron ng sinasabi, 'di ba, sa kanila in detail. Pinabantayan niya ngayon, yung hari, pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Ito naman yung maganda, no, sa hari na ito, na alam mo yun, di ba, hindi katulad nitong si Ahab na hindi, minsan sumunod naman si Ahab, 'di ba? Hindi naman, minsan sumunod siya at nagkaroon siya ng tagumpay, no? At dito makikita po natin yung pagsunod din ng hari, 'di ba, ng Israel sa sinasabi po nitong si Eliseo, no? Maraming beses sabi dito na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga Syria, at lahat ng lugar na sabihin sa kanya ay pinalagyan niya ng bantay, no? Pinalagyan niya ng bantay, no? Speaking of spirituality, 'di ba, mga kapatid, how many of us are, alam mo yun, yung alam mo kung saan yung danger points, 'di ba, ng buhay mo,
Or dumating ba sa point ng buhay natin na may mga lingkod ng Diyos na nagsasabi na, ingat ka kapatid sa area na ito kasi nakikita ko na may kahinaan ka in this area, or ingat ka sa bagay na ito. Yung nagbibigay sila ng warning, no? May mga mananampalataya na nag-heed or nag-adhere, 'di ba, doon sa mga warning po sa kanila. At ang ginagawa po nila ay binabantayan nila, no? Pwede rin nilang sabihin na pwede bang pakibantayan ako, 'di ba? Pwede bang paalalahanan ako, no? Kapag nakikita niyo na po ng gano'n, pwede bang i-rebuke niyo ako? Pwede bang pagsabihan ninyo ako? Hindi po ako masasaktan, no? Parang bibihira yata yung nagsasabi ng gano'n, 'di ba? At ang response madalas kapag nire-rebuke tayo, 'di ba, ay sumasama yung ating loob, 'di ba? Yung mga nagtatantrums, nagwa-warning ng aalis, 'di ba? May mga ganun, no, na mga mga childish, 'di ba, na mga character. Pero nag-level up na rin naman po tayo, 'di ba? At napagdaanan na rin po natin yung mga bagay na iyon. Kung saan nabigyan ng warning itong hari ng Israel, doon po niya pinalagyan ng bantay, 'di ba? That means to say, 'di ba, kung ano man yung plano, 'di ba, ng kaaway, may bantay doon. Hindi siya makakapasok kasi may nagbabantay. No, may nagbabantay. Napapasok lang naman yung isang establishment kapag walang bantay, 'di ba? Or kapag mahina yung bantay, kapag patulog-tulog yung bantay. But sad to say, marami pong mga Kristiyano, quote and unquote, sa kapanahunan po na ito, tulog. 'Di ba? Kaya napapasok po sila, 'di ba, ng kanila pong mga kaaway, no? Na napag-aralan natin last Saturday, 'di ba? Kung papaano magising, kung papaano natin i-assess, 'di ba, yung buhay natin. Kung tayo ba ay tulog, 'di ba? Or kung tayo po ay gising, no? Sabi dito, labis na nabahala ang hari ng Syria. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsabwatan sa hari ng Israel? Sino sa inyo ang nag-i-spy? Sino sa inyo ang nagpaparating sa mga pinag-uusapan natin? Mahirap yun, yung mag-spy ka. Delikado yun, no? Napakadelikado po ng buhay ng mga nag-i-spy, no? Na kung saan ay kunyari kaibigan ka, kunyari kasama ka, pero yun pala ay nagpapasa siya ng information upang hindi matuloy, 'di ba, yung binabalak, 'di ba, ng kanila pong kaaway. At meron tayong napanood, 'di ba, yung si Eli Cohen, 'di ba, na naging spy ng Israel, no, sa kapanahunan po niya, tapos nahuli po siya, 'di ba, na ang sakit ng niya, no, ang sakit ng ginawa sa kanya, tinanggal yung yung kuko niya, tapos pinatay siya, di ba? Napakahirap po yung maging spy, you know? Napakadelikado po na trabaho po ito, no? Pero trinitrain naman po sila, no, sa klase ng trabaho, di ba, na ganito. Pero sa kapanahunan natin ngayon, I don't know kung may mga spy pa sa kapanahonan natin ngayon, kasi puro high-tech na ngayon eh. 'Di ba? Napaka-high-tech na ng lahat, no? Ang telepono ay ginagamit na, 'di ba, sa pag-i-spy. Alam natin na lahat ng ginagawa natin sa ating telephone, sa ating computer, recorded po 'yan sa database nila, 'di ba, ng mga naggawa ng mga 'yan, 'di ba? At alam nila yung bawat kilos, 'di ba, nang ginagawa po natin. Naka-record lahat 'yan, no? Merong lahat ng data na pumapasok sa ating mga telephone, sa ating mga computer, no, ay nakaano 'yan, pumupunta 'yan sa iisang storage, 'di ba? Tayo naman panatag tayo kasi hindi naman tayo 'di ba? Hindi naman tayo masyadong well known, 'di ba? Kilala ng mga tao, pero darating po yung panahon, 'di ba, mga kapatid, according to the book ng Revelation, na kung saan ay tayo naman ngayon yung magiging focus,
'di ba, ng mundo, na kahit saan ka magtago, 'di ba, sa kapanahunan na iyon, no, ay wala kang pupwedeng pagtaguan, no. Magagamit na yung lahat ng mga gadgets na ito sa paghahanap, 'di ba, ng mga mananampalataya no, sa kapanahunan po na nawa ay hindi po tayo abutin, 'di ba, sa tagpo po na iyon, no. Maganda na ang lagi po nating iniisip, 'di ba, ay makasama po tayo doon po sa rapture, no, doon sa rapture, no. Sabi dito, sino sa inyo nakikipagsabuatan sa hari ng Israel? Sabi dito 12, isa sa mga naroon ang sumagot, no. Hindi po natin alam kung sino ito, itong sumagot na ito, pero maganda po yung kanyang pagtingin, ano, sa lingkod ng Diyos, no. Ano man po yung reason, ano man po yung nakita niya, ano, sa lingkod ng Diyos, ay makikita po natin na nakapaloob po ito sa sasabihin niya, 'di ba, sa hari ng Syria, no. Isa sa mga naroon ang sumagot, wala po, mahal na hari. Sabi niya, wala pong nag-iispya. Walang nakikipagsabuatan, 'di ba, sa amin, no. Walang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel. Si Eliseo po, sabi niya, si Eliseo po. Kilala niya itong si Eliseo, no. At ano yung pagkakilala niya? Sabi ito, ang propeta ng Israel. Si Eliseo ang propeta ng Israel, sabi dito, ang nagsasabi sa kanilang hari, kaya ang inyong mga lihim, siya ang nagsasabi sa kanilang hari, kahit ang inyong mga lihim na binabala. Grabing grabing pagkilala ito, pagkakilala, no, dito kay Eliseo, na kahit yung mga binabalak ninyo, mahal na hari, alam ni Eliseo, di ba? Kahit yung mga iniisip ninyo, kahit yung mga ginagawa ninyo, kahit yung mga binabalak ninyo, alam, 'di ba, ni Eliseo. Ipinapaalam sa kanya, 'di ba, ng Diyos, no. Maano to, no, maganda ito na makita po natin, 'di ba, mga kapatid, that whatever yung mga binabalak, 'di ba, laban sa atin, mga sinasabi laban sa atin, alam yun lahat ng Lord. 'Di ba? At kung ipapaalam niya 'yon, 'di ba, sa kanyang lingkod, kung ipapaalam niya ito, 'di ba, sa atin, ay wala pong imposible, 'di ba, sa Panginoon, no? Verse 13, sinabi niya, kung ganon, hanapin ninyo siya at hulihin. Hanapin ninyo siya at hulihin, no? Kasalanan ito ni Eliseo, 'di ba? Ito, kasalanan niya ito, bakit niya sinasabi sa hari ng Israel yung ating mga balak, no? Siya yung ngayong sinisisi, 'di ba, kung bakit hindi nagkakaroon ng tagumpay, 'di ba, yung kanilang mga pinaplano, yung lingkod ng Diyos, 'di ba, yung kanilang sisisihin, yung kanilang alam mo yon, papanagutin, ano, sa hindi pagtatagumpay, 'di ba, ng kanilang mga plano, no. Sa kapanahonan natin ito, it's the same thing. Mga lingkod ng Diyos pa rin yung sinisisi, 'di ba, sa lahat ng mga madalas mga hindi nangyayaring mga pinaplano, 'di ba, ng mga kaaway, ano, laban sa kanyang mga lingkod, no. Sabi dito, may nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasa Dotan, no. Kaya sabi dito, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Kapag ganito po yung mga mga kagamitan mo sa kapanahunan na iyon, ibig sabihin, isa kang matatag na imperyo, isa kang matatag na kingdom. Kasi meron kang karwahe, meron kang kabayo, no? At hindi lang iisa, hindi lang dadalawa, kundi sabi dito, maraming kawal. At yung mga maraming kawal na yon, hindi sila naglalakad, kundi sakay sila, sakay, sabi dito, yung mga kawal na ito ay nakasakay sa mga karwahe at mga
kabayo. Mayaman na ano to, mayaman na lugar ito, 'di ba? Yung Syria, mayaman na bansa ito, no? Nakapag-produce sila ng ganong klase ng mga sophisticated, 'di ba, na mga mode of transportation nila, no, sa kapanahunan na iyon, no? Sabi, gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang, ibig sabihin mga kapatid, malayo yung location nila kasi ginabi na sila, 'di ba, sa ang mga ano pa nila, ang mga sinasakyan pa nila ay mga mabibilis, 'di ba? Mga kabayo, hindi naman donkey, 'di ba, yung kanilang sinakyan. Sabi dito, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo. So pinaligiran sila, no? Sinidge nila yung lugar na kung saan ay nandun nga, no, itong si Eliseo, no? At sabi dito, hindi natin alam kung sino itong katulong ni Eliseo na ito, kung sino man siya, 'di ba, ay ipinagbibigay alam sa atin na lumabas siya. Sabi dito, at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lunsod. Hindi ko po alam mga kapatid, pero 'di ba, kapag ganun yung makikita mo, automatically magkakaroon ka lang talaga ng fear, 'di ba? Sa atin kasi hindi pa natin nararanasan yung mga ganon, 'di ba, yung mga napaligiran ng mga kawal, 'di ba? Or yung war talaga, nakikita lang natin ano sa mga television, no, sa mga movies, no. Pero dito nakita nitong katulong ni Eliseo na ito na napaligiran po sila ng hindi lang iilang kawal kundi napakaraming mga kawal, no. At sinabi ni Eliseo, sinabi niya, Guro, no? Guro, paano po tayo ngayon? Paano po tayo ngayon? Napaligiran na po tayo, pinaligiran na po tayo. 'Di ba? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot. No? Masarap lang mapakinggan yung kapag takot ka, 'di ba? Napakasarap pakinggan yung assurance, lalo na manggagaling ito sa lingkod ng Diyos na huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sabi niya dito sa kanyang katulong, no? Huwag kang matakot. Sabi niya, mas marami tayong kakampi. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila. Mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. So, sa Christian, di ba mga kapatid, napakasarap lang talagang namnamin din yung salita na ito, no, ng isang lingkod ng Diyos na pagdating sa security, mas secure tayo, di ba, sa Panginoon, no? Yung security lang talaga natin ay sa Lord, no? Sabi ni Eliseo, mas marami tayo. Ang dami-daming mga angels, di ba, sa kalangitan. Yung isang angels na lang, ilan yung kaya niyang patayin, di ba? Ilan yung kaya niyang, alam mo yon, yung mababasa pa natin yan as we go on, di ba? Grabe yung kanyang power. Sino naman ang makakatalo, di ba, sa isang anghel ng Diyos? No? Sino naman makakatalo sa Diyos? At kung ang Diyos ang kakampi natin, di ba? Katulad ni Eliseo, sabi niya sa kanyang lingkod, sabi niya sa kanyang katulong, mas marami tayo. Mas marami tayong kakampi, di ba? Kaysa sa kanila, no? At sabi dito, siya'y nanalangin, no? At siya'y nanalangin. Ang dami-dami nating nakikita, di ba, na magandang karakter nitong si Elisha, no? At hindi nawawala sa kanya yung pananalangin, sa Diyos. Importante ito sa buhay talaga ng isang mananampalataya, 'di ba? Yung laging nananalangin, 'di ba, sa Panginoon. Ano man yung kanyang sitwasyon, no? May calmness pa rin siya, 'di ba? Sapagkat alam niya kung sino yung kanyang kakampi. Pero hindi ibig sabihin nito na
ano na lang siya, 'di ba? Yung mag-relax na lang siya kasi alam niya yung kung sino yung kanyang kakampi, pero nakita po natin na kahit ganun po yung assurance, 'di ba, nitong si Eliseo sa Panginoon, hindi pa rin nawala sa kanya, 'di ba, yung pakikipag-ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sabi dito, at siya'y nanalangin. Ano to hindi lang basta-basta ito na ilagay sa banal na kasulatan, kundi alam mo yun, yung binibigyang diin po niya, 'di ba, sa bawat isa po sa atin na nag-aaral, na meron talagang patutunguhan ang pananalangin. No, meron talagang patutunguhan ang pananalangin, no? Sabi dito, siya'y nanalangin. Ano yung pinanalangin nitong si Eliseo? Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Hindi niya binanalangin na, Lord, alam ko kaya niyo kaming iligtas. Pero ipinanalangin nitong si Eliseo yung kanyang kasama na hindi pa bukas, 'di ba, yung kanyang spiritual na paningin, no? Ang tanong, mga kapatid, sa atin, bukas po ba yung ating spiritual eyes? Yung mata natin, no, sa laban spiritually, no? Madalas yung laban ng mundo yung nakikita natin, pero yung laban ng spiritual, 'di ba? Nakikita po ba natin, no? May mga ganun, iba naman po yung mga nag-hallucinate, 'di ba, na parang sila na yung commander ng mga angels. Hindi ganun, no? Pero makikita po natin na sabi nitong si Eliseo, very simple prayer. Kailangan pa ba namang ipanalangin yan, Eliseo? Diba? Hindi ba po pwedeng siya na lang yung manalangin na i-open yung kanyang mata? Pero alam natin na itong si Eliseo, diba? He knows the need of this person. No? Alam mo yun, talagang may puso lang talaga siya, no? Para po sa kanyang mga kasama. He wanted that this man, that this kasama, that this katulong ay makakita din, 'di ba, ng kung ano po yung kanyang nakikita. Grabeng paningin yun mga kapatid, 'di ba? Ganun yung kanyang pagtingin, sapagkat ganun po kalaki yung pagkakilala niya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kapag maliit kasi yung pagtingin natin sa Diyos, maliit din yung kaya niyang gawin. 'Di ba? Maliit lang yung makikita natin na pwede niyang gawin, pero kapag malaki pala yung pagtingin po natin sa Panginoon, malaki din yung kaya niyang gampanan at malaki din yung kaya niyang gawin, 'di ba, sa buhay natin. At ano yung nangyari? Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin. Kahit yun lang, no, hindi yun para sa kanyang sarili. Marami yung mga nanalangin ng sarili lang niya. Diba? Sarili lang nilalagi yung kanilang ipinapanalangin. Pero itong si Eliseo, ipinanalangin niya yung kanyang kasama, no? At pinakinggan po ito ng Diyos. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy, sabi dito, na nakapaligid kay Eliseo. Have you ever experienced din, mga kapatid, yung mga ganitong mga bagay? Tayo napakapalad natin kasi sa scripture, ipinagbigay alam na sa atin kung sino yung ating mga kakampi. Di ba? Kung sino yung magtatanggol sa atin. Di ba? Hindi lang bakit naman, sister, may mga nangyayari na ganito, may mga nangyayari na ganyan. Pero ito sinasabi niya sa atin sa mga oras na ito, mga kapatid. I don't know, whatever be yung mga circumstances na kung saan ay maaring sabihin na bakit hindi naman ako prinotektahan ng Diyos, 'di ba? Mas higit na alam ng Diyos kung ano po yung kanyang ipinapahintulot na mangyari, 'di ba? Sa buhay ng kahit na sino. Pero tayo, mananangan po tayo sa Diyos na higit niyang alam kung ano po yung mabuti, 'di ba? Para po sa bawat isa po sa atin. At sabi dito, nakita nga, at sabi dito, nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy, no? Yung mga karwahe nila hindi lang basta bakal, kundi
apoy yung kanilang mga karwahe. Diba? Kung apoy yung karwahe nila na na sinasakyan nila, sino naman makakalaban doon? 'Di ba? Wala namang makakatalo, 'di ba, sa kanila. Sabi dito, karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo, no? Ang sarap lang na magkaroon ng ganitong 'di ba? Ng ganitong kalaki, 'di ba, na pagtitiwala lang talaga sa Panginoon, no? I don't know to you, mga kapatid, pero most of the time kasi takot po tayo, 'di ba? May takot po tayo. Pero sa oras na ito, nakita po natin na ang isang tao na lubos na nagtitiwala pala sa Panginoon, hindi siya natatakot sapagkat alam niya kung sino yung kanyang kakampi, 'di ba? At kung sino yung kanyang kasama. 18, sabi dito, nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo. No? Nanalangin siya ulit. Grabe naman pananalangin. Diba, nanalangin ka na ibukas yung mata ng kasama mo. Tapos ngayon, nung aatakihin na kayo, ay sasalakayin na, nanalangin ka ulit. Diba? Ibig sabihin nito, mga kapatid, grabe lang talaga yung kanyang, wala ka naman talagang ibang pwedeng lapitan sa oras ng mga ganitong sitwasyon maliban sa Diyos. Propeta ka na, Eliseo. Grabe na yung iyong ministry, pero ito pala isa sa kanyang mga sikreto, yung lagi po siyang nananalangin, 'di ba, sa Panginoon. Kasi nanalangin uli, binigyan din yung uli sapagkat nakita po natin, 'di ba, na kailangan talagang manalangin. No, sabi dito, Yahweh, bulagin po ninyo sila. Kanina nanalangin siya na imulat yung mata. Ngayon naman, bulagin po ninyo sila. Diba? Bulagin po ninyo sila. At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo, no? I don't know to you, mga kapatid, pero may mga times na isa ito sa mga ipinapanalangin ko din. Pero nakakatuwa lang na alam mo 'yun, sa tagpo ng buhay nitong si Eliseo ay ipinanalangin niya yung ganitong bagay, di ba? Yung mga kaaway, sasalakay na, bulagin mo po sila, Panginoon. Di ba? Bulagin mo sila. Binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot. Bilang sagot. Kung hindi nanalangin si Eliseo, ano yung sasagutin ng Lord? Di ba? Bilang sagot, sabi ito, sa panalangin ni Eliseo. Sinabi niya sa mga ito, dahil nabulag na, hindi rito ang daan. Hindi ito ang lunsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo. At sila'y kanyang dinala sa Samaria. I don't know kung paano po ito nangyari. Pero to make the story short, sumama po itong mga kawal. Diba? Mga kawal ng mga taga-Syria dito po kay Eliseo. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo. Grabe naman, men of prayer ito. Yung pala yung isang dahilan kung bakit laging nagtatagumpay ang ministry nitong si Eliseo ay dahil lagi po siyang nananalangin. Nakita po natin ngayon yung kanyang sikreto, no? Sa bawat tagpo ng buhay niya, 'di ba? Ay nananalangin siya. Ilang beses po tayong nananalangin, mga kapatid, no? Si Eliseo, sa maraming beses ng kanyang buhay, sa araw-araw ay nananalangin po siya. That is the secret pala of, di ba, sinabi din sa New Testament na yung prayer, di ba, ng isang righteous na tao is powerful and effective. Magiging righteous ka lang kung ikaw ay prayerful. No? Makikita mo kasi tutugunin ng Lord yung lahat ng panalangin mo. Kasi lahat naman ng ipapanalangin mo is, paano ba maging righteous? Yung paggawa ng laging right. Di ba? Yung paggawa ng laging tama, sa harapan ng Panginoon. Anong sabi ni Eliseo? Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makakita. No? Binuksan nga ni Yahweh ang paningin.
isa sa mga nakita ko po dito mga kapatid, sa pagtugon po ng Panginoon sa mga nire-request sa kanya, 'di ba? Nakikita po natin na siya po yung higit na napapapurihan dito siya yung higit na nadadakila 'di ba? Kasi isinasamo lahat ito ni Eliseo sa harapan po ng Diyos na ito. Hindi siya magaling na bukas ng mata, 'di ba? Hindi. Kundi inaas po niya, 'di ba? Sinasamo niya ito sa Panginoon. Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Kayang gawin lahat 'yun ng Lord. Imposibleng bagay po 'yun mga kapatid, pero nagawa po ito, nangyari po ito sapagkat ito po ay ang Lord po yung gumawa, Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong itinanong kay Eliseo, papatayin ko po ba sila? 2 beses pa, ha? That means to say, is willing to kill them lang talaga, Papatayin ko po ba sila? Sabi niya. Sumagot siya, huwag, mahal na hari. Hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan, sila pa kaya? Sa halip, pakainin ninyo sila at painumin. Isa na naman sa karakter nitong si Eliseo, 'di ba? Makikita po natin, 'di ba mga kapatid, yung kanyang pagtrato humanly sa mga tao po na ito. Kaaway ito, mga kaaway nila ito. Sa halip pakainin niyo sila at painumin, pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Kapag ikaw ay nagawan yung grasya na experience mo, 'di ba, yung grace ng ibang tao, yung kabutihang loob ng ibang tao, ano yung iyong isusukli, 'di ba? Sa isang tao na talagang grateful, magsusukli din siya, 'di ba, ng kabutihan doon sa gumawa, 'di ba, sa kanya ng kabutihan, doon sa gumawa sa kanya ng kabutihan. At ito yung itinuro nitong si Eliseo sa hari, 'di ba, at sa mga tao na naka-witness po nito, lalong-lalo na itong mga kawal na ito, 'di ba, yung mga taga-Syria na ito. Pagkatapos sabi dito, ipabalikin sa kanilang hari. Nagpahanda ng maraming pagkain ang hari ng Israel. Siguro sa mga kawal, ano nangyayari dito? Ba't tayo pinapakain? 'Di ba? 'Di ba tayo lulusob? Papatayin nga natin yung mga tao na ito, pero bakit ganun na lamang yung kanilang pagtrato, 'di ba, sa atin? Isa sa mga testimony ni Mosav, 'di ba, yung son of Hamas, ay yung nakita niya kung anong klaseng tao yung mga gusto niyang patayin, 'di ba? Kasi lahat ng mga expectation niya, hindi yun yung nakita niya nung siya po ay nandito na, kasama na niya yung mga tao na gusto niyang patayin. Yung kindness lang talaga is important, Kindness ay important. At ito po yung ipinakita dito sa atin, Sabi dito, nagpahanda ng maraming pagkain ng hari ng Israel at pinakain ng mga bihag na taga-Syria. Saka pinauwi sa kanilang hari, hindi pinatay. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. So yun po yung result mga kapatid, Mula noon, sabi dito, hindi na sila sumalakay pa sa lupain ng Israel, grabe lang na display, 'di ba, ng kindness at ng grace ang ipinakita sa atin sa gabi po na ito. So yun po yung ating pinag-aralan mga kapatid. Ito type ko na lang po yung ating question. Erev Tov po.